Bago tayo magsimula, ako ay humihingi ng pasensya dahil ngayon lang ako nakapag-upload sa kadahilanang ako ay umuwi sa aming probinsya at doon ay walang kuryente at kahit ang signal ay mahirap, at ako ay nagpapasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta sa aking channel. Sa maulang panahon ay makikita ang maraming sasakyan at sa loob nito ay naroon si Secretary Nam at Chairman Ju. Ayon kay Nam ay maayos ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Iniutos din ni Chairman Ju na sila ay magpatuloy sa destination na kanilang napag-usapan ng boss ng KK Group. Napunta tayo sa boss at kay Minji na patuloy na nag-uusap. Inalok ng boss ng KK Group si Minji ng isang kasunduan at siya ay kanyang papakawalan. Habang si Minji ay umiiyak habang pinaglalabanan ang lamig na nilalabas ng freezer, ipinahayag din ng boss na wala siyang mga kasamang bodyguard. Ayon pa sa kanya na nais niya lang makita si Minji, inihayag din niya ang kanilang magiging kasunduan na maari siyang lumabas ngunit dapat siyang mangako na tutulungan niya siyang talunin si Chairman Ju. Umiiyak naman si Minji sa loob ng freezer at nag-aalala para sa kanyang buhay, ayon din sa kanya na dapat sila magtulungan dahil iisa ang kanilang kalaban. Dagdag din niya na wala na silang natitirang oras dahil ang oras ay tumatakbo. Dagdag pa niya na isipin na lang siya bilang kanyang uncle at magtiwala sa kanya. Mangiyak-ngiyak namang sinabi ni Minji na siya ay sinungaling dahil sigurado siyang siya ay kanyang papatayin kung siya ay lalabas. Dagdag pa niya na nakita niyang kung paano niya pinatay ang security guard. Dismayado naman ang boss sa naging resulta ng kanyang panlilinlang sa halip ay kanyang itinanong kung ilang taon na si Minji at kanyang inihayag na siya ay 18 taong gulang pa lamang. Habang hawak ng boss ang isang kutsilyo ay sinabi niya na sa kanyang batang edad siya ay matured na mag-isip at inihayag na tama ang conclusion na siya ay kanyang papatayin sa oras na siya ay lalabas. Humingi naman ng tawad ang boss dahil kailangan niyang tapusin ang mga bagay-bagay sa ganoong paraan. Dagdag pa niya na totoong nais niya siyang pakawalan kanina bago niya sabihin ang kanyang mga conclusion. Makikita naman ang killing intense sa boss habang nagpaliwanag kay Minji at ayon sa kanya na nawala sa kanyang isip ang kanyang nagawang pagpatay sa matandang security guard. Sinabi din niya na siya ay maaring mabuhay kapag bulag na ang kanyang dalawang mata. Sinabi din niya na hindi niya naisip na matalino si Minji. Habang si Minji ay patuloy na umiiyak at nangangamba sa kanyang buhay dahil kung siya ay lalabas ay siguradong siya ay papatayin ngunit kung siya ay hindi lalabas siya ay siguradong mamamatay sa lamig ng freezer. Tinawag ng boss ng KK Group si Minji na isang tanga at tumawa, nang biglang lumapit si Burger sa kanya habang si Manager Kim ay makikita na nasa kanyang likuran. Mangiyak-ngiyak si Burger habang lumalapit sa boss, makikita naman ang pag-aalala ng boss nang siya ay makita at itinanong kung anong nangyari. Oh my God siya nang tuluyang makalapit si Burger at kanyang itinanong kung sino ang may gawa noon sa kanya. Dagdag pa niya kung bakit hindi niya sinasagot ang kanyang mga tawag. Ngunit nag-iba ang ekspresyon ng boss ng KK Group at sinabi kay Burger kung siya ay gumawa ng kasunduan kay Chairman Ju nang hindi niya nalalaman. At kanya siyang minura at itinanong kung iniisip niya na magagawa niya siyang lukohin. At agad na umatake kay Burger. Makikitang nasaktan si Burger sa kanyang atake, sinabi ng boss na marami ang nag-iisip sa kanya na siya ay idiot at itinanong kung siya ay katulad ng mga taong iyon. Sinubukan namang magpaliwanag ni Burger sa pagsisabing hindi iyon ang totoong nangyari dahil ang taong nasa kanyang likuran ang siyang dahilan ng lahat. Makikita namang may kinuha si Manager Kim sa bulsa ng kanyang damit at ating nakita na iyon ay isang itim na tali, agad ding itinanong ng boss kung sino yun at kung siya ay pinadala ni Chairman Ju. Nagsimulang maglakad si Kim papunta sa kanya, nang sila ay magharap ay minura siya ng boss ngunit bilang tugon ay tinanong ni Manager Kim kung nasaan ang kanyang anak. Makikitang hawak ni Kim ang lubod at ang boss ay isang kutsilyo at makikita na biglang umatake si Kim sa kanya at nang malapit nang tumama ang kanyang atake sa boss ay biglang lumabas si Min Kang sa kanyang likuran. Nabigla si Kim sa biglaang pagsulpot ng isang kalaban sa kanyang likuran. Napunta naman tayo kay Chairman Ju na pinapaliwanag ang tungkol kay Secretary Nam.
Itinanong niya sa kanyang driver kung kanya nang narinig ang tungkol sa urban myth at kanyang inihayag na ang urban ay mga taong walang puso at si Nam ay isa sa kanila. Napunta naman tayo sa laban ni Kim at Min Kang, sinimulang umatake ni Min Kang ngunit nagagawa itong ilagan ni Kim at kanyang sinubukan atakihin ang mga mata ni Kim ngunit sa hindi inaasahan ay makikitang umatras si Min Kang. Pinuri naman siya ng boss ng KK Group at iniutos na turuan siya ng leksyon ngunit siya ay nabigla nang makita na nagawang baluktutin ni Kim ang dalawang daliri ni Min Kang. Nagsimula ding tanggalin ni Kim ang kanyang pang-itaas na damit upang seryosuhin ang laban dahil alam niyang malakas ang kanyang katunggali. Makikitang patuloy ang buong grupo ni Chairman Ju upang makipagkita sa boss ng KK Group. Ipinahayag ng isa sa mga kasamahan ni Secretary Nam na sila ay kasalukuyang binabaybay ang Hezang Highway. Dagdag pa niya na sa loob ng 27 minuto ay mararating na nila ang kanilang destination. Iniutos naman ni Nam na dapat silang makarating doon sa loob ng 20 minuto, nabigla naman ang kanyang driver dahil maulan at baka sila ay mapahamak. Nagbanta naman si Nam na kapag hindi niya sinunod ang kanyang utos ay mananagot siya sa kanya. Kinabahan ng labis ang driver at siya ay walang nagawa kundi sundin ang iniutos ni Nam at agad niyang tinapakan ang accelerator. Makikitang biglang tumulin ang takbo ng sasakyan, at napunta tayo kay Manager Kim na hinuhubad ang kanyang pang-itaas na damit upang magseryoso sa laban dahil alam niyang malakas din ang kanyang katunggali. Iniutos din niya kay Min Kang na tanggalin ang kanyang pang-itaas na damit upang sila ay makapaglaban ng malaya. Itinanong niya kung siya si Chairman Ju. At nagsimula siyang tanggalin ang kanyang kaputi at makikitang tinitingnan siya ng boss ng KK Group habang ginagawa iyon. Pagkatapos niyang magtanong ay sumagot ang boss na ang lalaking katunggali ay hindi si Chairman Ju ngunit siya ay kalaban niya na kanyang ama kaya ito ay kanya ding kalaban. Iniutos din niya na tapusin si Kim para sa kanya at tinawag siyang anak. Biglang umatake si Kim ngunit nagawa niya itong iwasan at gumanti ng atake sa kanya. Kinapitan niya ng labis ang buong braso ni Kim at makikitang nahihirapan si Kim sa kanyang atake. Ngunit nabigla si Min Kang nang baliin ni Kim ang kanyang braso upang makawala sa kanyang atake. Sa kabila ng bali ng braso ni Kim ay nagawa niya pa ding umatake na naging dahilan ng kanyang pagtakas mula sa kanyang katunggali. Bilang bihasa sa iba't ibang pakikipaglaban ay agad niyang inayos at ibinalik sa dating posisyon ang kanyang braso. Siya ay kumilos at umatake na parabang hindi nabali ang kanyang mga braso nung umpisa. Siya ay nagpaulan ng maraming atake sa kanyang katunggali at habang ginagawa niya iyon ay tinanong niya siya kung ang boss ng KK Group ang kanyang ama. Nagagawa namang depensahan ni Min Kang ang ataking binibitawan ni Kim at makikitang nagawa niyang salagin ang isa sa mga atake ni Kim. Sinubukan niyang baluktutin ang dalawang daliri tulad ng kanyang ginawa sa kanya. Ngunit agad na nakawala si Kim at muling umatake, agad niyang ibinagsak si Min Kang at mariing pinilipot ang isang paa ng kanyang katunggali. Makikita na labis na nasasaktan si Min Kang ngunit patuloy si Kim sa kanyang ginagawang atake, nang biglang sinipa siya ng boss ng KK Group at kanya siyang minura. Galit na sinasabi ng boss kung anong karapatan niya upang pumunta at kung nakalimutan niya kung saan siya lulugar. Makikita naman si Min Kang na nabigla sa mga nangyari at siya ay tinawag ng kanyang ama. Sinabi ng boss sa kanya kung nakalimutan niya ang mga tagubilin niya sa kanya. Nanlilisik ang kanyang mga mata na pinagsasabihan si Min Kang. Ayon sa kanya na kapag nararamdaman niyang siya ay matatalo sa laban ay dapat siyang gumawa ng paraan upang manalo kahit ito ay nangangahulugan ng kanyang kamatayan. Pasigaw niyang itinanong kung nakalimutan iyon lahat ni Min Kang. At nang siya ay inatake ni Kim ay mabilis na kumilos si Min Kang upang siya ay iligtas. Tumayo siya at sinabi na gagawin niya iyon at kanyang papatayin ang kanyang katunggali. At makikitang tinanggal niya ang kanyang face mask at lumalabas na siya ay isang binatang hinubog upang lumaban at pumatay. Agad din niyang kinuha ang kutsilyo sa kanyang tagiliran. Inisip niya na ang kanyang ama ay galit sa kanya kaya kailangan niyang mabilis na matapos ang laban. Iniindayog ni Kim ang kanyang braso na nabali habang ito ay kanyang hinihimas. Pareho nilang iniisip na agarang tapusin ang laban.
Iniisip din ni Kim na ang kanyang katunggali ay halos kasing edad ni Minji at makikitang sila ay sumugod sa isa't isa. Naunang umatake si Kim at bilang tugon ay agad naman nag-counter-attack si Min Kang, patuloy na nagpalitan ang dalawa ng kanilang mga atake hanggang sa magawang mahuli ni Kim ang mga braso at leeg ni Min Kang. Siya ay labis na nahihirapan at habang patuloy sa ginagawang atake si Manager Kim ay sinabi niya kay Min Kang na hindi niya alam kung anong buhay ang kanyang naranasan kasama ang boss ng KK Group ngunit ang totoong ama ay hindi hahayaang esakripisyo ang kanyang anak. Maliban kung ang isang ama ay hayop. At napunta tayo sa nakaraan ni Min Kang nung siya ay iniwan ng kanyang mga magulang ay dumating ang boss ng KK Group. Siya ay may kasamang hindi kilalang lalaki at pinakilala niya ang boss bilang kanyang ama. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan patuloy sa paglalaban ang dalawa, sinisikap ni Min Kang na makawala ngunit ito ay bigo, hanggang sa nagawa niyang kagating ang hita ni Kim, labis siyang nasasaktan mula sa kagat ni Min Kang at bumalik tayo sa nakaraan kung saan ibininta ng isang hindi kilalang lalaki si Min Kang sa boss ng KK Group. Ayon sa misteryosong lalaki na siguradong walang background si Min Kang at walang nakakakilala sa kanya. Dagdag pa niya na kahit ang mga polis ay hindi siya matrack dahil walang makikitang pagkakakilanlan. Tinanong ng boss sa misteryosong lalaki kung paano niya magagawang mapasunod si Min Kang sa kanyang nais. Bilang tugon ay sinabi niya na dapat niyang ipakilala ang kanyang sarili bilang kanyang ama. Dagdag pa niya na nagawa niyang e-brainwash siya kaya siguradong iyon ay uubra, dagdag pa niya na ang batang iyon ay naghahanap ng kikilalaning ama. Pagkatapos ay makikitang inutusan ng boss si Min Kang upang itumba ang isang lalaki, dagdag pa ng boss kung maari ba niya iyon gawin para sa kanya. At makikitang nagawang talunin ni Min Kang ang buong grupo ng lalaki at siya ay pinuri ng boss, habang sa kasalukuyan ay umiiyak si Min Kang habang iniisip kung paano siya ituring bilang tau-tauhan ng kanyang tinuturing na ama. At bumalik tayo sa nakaraan kung saan tinatanong ni Sangman ang boss kung mayroon ba silang pwedeng gawin sa kanya. At tinawag siyang hayop, nabigla naman si Sangman nang sabihin ng boss na talagang hayop si Min Kang dahil kanya siyang binayaran upang mapunta sa kanya, galit na itinanong ng boss kung iniisip ba niyang tao si Min Kang. Pagkatapos niyang magsalita ay pinaalis niya si Sangman, ngunit sa hindi nila nalalaman ay naririnig ni Min Kang ang kanilang naging usapan. At bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan nagawang talunin ni Kim si Min Kang at makikitang nawalan ng malay ang binata. Nagsimulang maglakad si Kim papalayo at habang siya ay paalis ay bahagya niyang sinulyapan si Min Kang na nakahiga at walang malay. Makikitang hindi maayos na nakakapaglakad si Kim dulot ng sugat na kanyang natamo mula kay Min Kang. Habang naglalakad ay sinasabi niya sa kanyang anak na siya ay papalapit na upang siya ay iligtas.